Sa taong 2022, sa isang maliit na baryo sa Batangas, mayroong isang bakahan na pinagmumulan ng kuryosidad ng marami. Ang baryo ay tinatawag na Maligaya, isang lugar na napapalibutan ng luntiang palayan, maalikabok na daan ng lupa, at ang halimuyak ng tuyong damo na laging dala ng hangin tuwing dapit hapon. Mula sa malayo, ang bakahan ay walang ipinagkaiba sa karaniwan. Ang bakod na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan ay simpleng nakatayo. Ang unga ng mga baka tuwing umaga ay humahalo sa tilaok ng mga manok at sa lagaslas ng hangin na bumababa mula sa mga burol. Ngunit sa hindi malamang dahilan, sa lahat ng bakahan sa Batangas, tanging ang pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Mang Cardo ang laging laman ng usapan. Sabi ng mga taga-baryo, iba raw ang mga baka ni Mang Cardo. Ang karne nito ay malambot, sariwa, at sa tuwing niluluto ay nag-iiwan ng lasang mahirap kalimutan. Ang mga may-ari ng bulaluhan mula pa sa Lipa City ay dumadayo para lamang bumili ng baka mula sa kanya. Si Kuya Jun, isa sa mga suki niyang may-ari ng kainan, ay minsang nagsabi na ang karne mula sa bakahan ni Mang Cardo ay tila may sariling salamangka. Pakiramdam niya, mas lumalakas ang benta ng kanyang bulalo kapag karne mula roon ang gamit niya. Mula sa bibig, lalong bumango ang pangalan ng bakahan ni Mang Cardo. Walang handaan o fiesta sa baryo na hindi nakatikim ng karne mula sa kanya. Para sa mga residente, ito ay isang karangalan. Tila ba ang kanilang baryo ay biniyayaan ng isang espesyal na swerte. Gayunpaman, mayroong isang bagay na kapansin-pansin sa katauhan ni Mang Cardo. Kahit na sikat ang kanyang negosyo, nanatili siyang simple. Ang kanyang bahay ay yari pa rin sa kahoy na may pinturang asul na nagsisimula ng kumupas, hindi isang malaking bahay na bato tulad ng mga hasendero. Tuwing hapon, makikita pa rin siyang naglalakad papunta sa tindahan ni Aling Rosa malapit sa kapilya, bumabati sa sinumang makasalubong niya sa daan. Sa kanyang malumanay na puntong Ilocano na dala niya mula pa noong kabataan niya sa Hilaga, madali siyang nakapalagayan ng loob ng lahat. Para sa marami, siya ang ehemplo ng isang matagumpay na taong mapagkumbaba. Walang dahilan upang pagdudahan siya. Ang mga kalalakihan sa tindahan, habang humihigop ng mainit na kapeng barako, ay madalas hangaan ang kanyang tagumpay. Sabi nila, napakasipag talaga ni Mang Cardo mag-alaga ng baka. May naghinuha na baka mayroon siyang espesyal na halo sa pagkain ng mga hayop. Mayroon ding nagbibiro na masipag lang talaga siyang magdasal, kaya pinagpapala ang kanyang mga alaga. Lahat ng usapan ay laging nagtatapos sa halakhakan at paghanga. Walang sinuman ang naglakas loob na mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Sa katunayan, maraming kabataan sa baryo ang umaasang matuto sa kanya kung paano mag-alaga ng baka. Ngunit sa tuwing mayroong gustong mag-apprentice, laging tumatanggi si Mang Cardo sa dahilan na masyadong masikip ang kanyang kulungan. Ang sagot na iyon ay katanggap-tanggap. Ngunit sa lihim, ito'y nag-iiwan ng isang maliit na tandang pananong. Mula pagkabata, si Mang Cardo ay kilala bilang isang masipag na tao. Ipinanganak siya sa isang baryo sa Ilocos at nakipagsapalaran sa Batangas noong siya ay nasa edad 20. Sabi niya, gusto niyang humanap ng bagong kapalaran dahil sa kanilang lugar, masikip na ang lupa at mahirap nang magsimula ng sariling bakahan. Dahil sa pagsusumikap at kaunting ipon, nakabili siya ng isang kapirasong lupa sa gilid ng Barangay Maligaya. Doon niya sinimulan ang kanyang maliit na negosyo. Ang mahabang paglalakbay na iyon ang lalong nagbigay respeto sa kanya mula sa mga residente. Naniniwala sila na ang tagumpay ay bunga ng pagsisikap, hindi ng swerte lamang. Ang buhay sa baryo ay nagpapatuloy gaya ng dati. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa daan ng lupa. Ang mga ina ay nagkumpulan habang nagdidiktik ng bawang para sa adobo. Ang mga ama ay humihigop ng kapeng barako sa tindahan habang nag-uusap tungkol sa presyo ng pataba na patuloy sa pagtaas. Lahat ay tila normal. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, dahan-dahang lumitaw ang mga senyales na nagpatindig ng balahibo ng ilan. Halimbawa, si Marco, isang binatilyo sa baryo na minsan ay nagtrabaho bilang katulong sa bakahan. Tandang-tanda niya ang isang gabi nang utusan siyang maglinis ng maliit na bodega sa likod ng kulungan. Isang matapang na amoy lansa ang sumalubong sa kanyang ilong. Iba ito sa karaniwang amoy ng dumi ng baka. Sinubukan niyang magtanong. Ngunit si Mang Cardo ay ngumiti lamang at sinabing iyon ay tira-tirahan lang ng karne.
Hindi na panatag ang loob ni Marco, ngunit pinili niyang huminto sa pagtatrabaho at hindi na kailanman ikinuwento ang kanyang nakita kaninuman. Nanahimik na lang siya. Para kay Marco, ang karanasang iyon ay nag-iwan ng takot na mahirap burahin. Naaalala pa niya ng malinaw ang malamlam na ilaw mula sa bodega, ang anino ng isang malaking katawan ng baka na hindi na gumagalaw at ang tunog ng metal na tumatama sa mesang kahoy. Ang lahat ng iyon ay parang mga piraso ng isang masamang panaginip. Kapag tinatanong siya ng kanyang mga kaibigan kung bakit hindi na siya tumutulong sa bakahan, maikli lang ang kanyang sagot, abala siya sa pag-aaral. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may takot siyang itinatago ng mahigpit. Sa kabilang dako, si Aling Nena, ang kapitbahay na ang bahay ay katabi mismo ng bakod ng bakahan, ay madalas ding makaramdam ng kaba. Ang kanyang mga alagang manok ay ilang beses nang nawala ng walang bakas. Inakala niyang musang o sawa ang kumuha, ngunit ang nakapagtataka, ang pagkawala ay laging kasabay ng gabi. Kapag may tunog ng malaking sasakyan na nanggagaling sa direksyon ng bakahan, sinubukan niyang sumilip sa siwang ng bakod. Ngunit ang nakita lamang niya ay anino ng mga taong abala sa pagbubuhat ng malalaking kahon. Dahil sa takot, pinili niyang magkunwaring walang alam. Ngunit sa kaloob-looban niya, nag-iimbak siya ng isang malaking tanong. Ang payapang buhay sa baryo ay tila may dalawang mukha. Sa umaga, puno ito ng tawanan, mainit na batian, at amoy ng nilulutong sinangag mula sa kusina ng mga bahay. Ngunit sa gabi, lalo na bago mag-umaga kapag nagsisimula ng bumagsak ang hamog, nagbabago ang kapaligiran. Mas malamig ang hangin, tahimik ang mga kalsada, at tanging tunog ng mga kuliglig ang kasama. Sa mga oras na iyon nagsisimula ang kahina-hinalang aktibidad sa bakahan. Dahan-dahang dumarating ang isang truck. Sinasadyang patayin ang mga ilaw upang hindi makatawag ng pansin. Ang bakal na pinto ay umuugong at pagkatapos ay tunog ng mga nagmamadaling yapak ang pumupuno sa hangin ng gabi. Hindi maraming residente ang nakakakita, ngunit ang mga nagkataong magising ay laging humanahanap ng simpleng dahilan para makabalik sa mahimbing na tulog. Ang tao nga naman ay madalas linlangin ang sarili para sa kapayapaan ng isip. Si Padre Antonio, ang kura paroko sa baryo, ay minsang nagsabi sa kanyang sermon sa misa na ang kasakiman ay maaaring tumubo sa lugar na hindi natin inaasahan. Ang kanyang mga salita ay tila isang pahiwatig. Ngunit noon, ang mga tao ay tumango lamang nang hindi ito pinag-iisipan. Para sa kanila, ang sermon ay isang pangkalahatang payo, hindi isang partikular na babala. Ngunit kalaunan, matapos malantad ang lahat ng lihim, doon lamang nila napagtanto na ang mga salita ng pari ay tila nagbigay na ng babala noon pa man. At ganoon nagsimula ang kwentong ito mula sa isang simpleng baryo sa Batangas. Mula sa isang bakahan na tila karaniwan, ngunit naglalaman pala ng isang bagay na mas madilim. Tila may isang manipis na kortina na tumatakip sa katotohanan, at dahan-dahan, ang kortinang iyon ay nagsisimulang humawi. Ang tanong, magkakaroon kaya ng lakas ng loob ang mga residente na tingnan kung ano ang nasa likod nito, o pipiliin nilang manatiling nakapikit gaya ng dati? Mula sa labas, ang bakahan ni Mang Cardo ay talagang hindi mukhang espesyal. Ang bakod na kawayan na naghihiwalay sa lupa ay nagsisimula ng marupok, kinakain ng ulan at araw. Ang pintura nito ay natutuklap at may mga bahagi pang ang nakatagilid na parang malapit ng bumagsak. Kung may dadaan, ang makikita lamang nila ay mga hanay ng simpleng kulungan na may bubong na yero na kinakalawang. Ang tipikal na amoy ng baka na may halong dayami ay laging nalalanghap. Isang bagay na normal para sa tainga at ilong ng mga taga-baryo. Walang malaking karatula o anumang tanda ng isang marangyang negosyo, tulad ng karaniwang nakikita sa mga modernong ranso. Lahat ay tila simple, bahagi ng isang ordinaryong buhay sa probinsya. Tuwing umaga, ang unga ng mga baka ay sumasabay sa tilaok ng mga manok at sa maliliit na kalembang na nakasabit sa liig ng ilang alaga. Para sa mga taga-barangay Maligaya, ang tunog na iyon ay parang musika sa kanilang buhay. Ang mga batang papasok sa eskwela ay madalas dumaan sa daan ng lupa sa harap ng bakod. Paminsan-minsan, sisilip sila sa loob para lamang makita ang matatabang baka na tamad na nakatayo. Tatawa sila, ituturo ang mga hayop at tatakbo habang bitbit ang kanilang mga bag na kupas na ang kulay. Walang sinuman ang nag-iisip na kakaiba ang tanawin. Lahat ay mukhang normal kung hindi man nakakabagot.
Ngunit, doon mismo nakasalalay ang kakatwaan. Dahil ang isang bagay na masyadong karaniwan ay madalas na nagtatakip sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang mga dumadaan ay nakikita lamang ang bakod na kawayan, dayami at mga baka. Hindi nila kailanman naisip na mayroong lihim sa likod ng lahat ng iyon. Maging ang mga bumibili ng baka doon ay nararamdaman na masyadong simple ang bakahan para sa isang negosyong napakasikat. Ngunit dahil ang karneng nakukuha nila ay laging kasiyasya, hindi na sila nagtatanong pa. Madalas sabihin ng mga taga-baryo, huwag masyadong magtanong tungkol sa biyaya, baka mawala pa. Sa tindahan ni Aling Rosa malapit sa kapilya, madalas pag-usapan ng mga kalalakihan ang bakahan habang humihigop ng mainit at matapang na kapeng barako. Nagtatalo sila ng bahagya kung ano ang nagpapaiba sa mga baka ni Mang Cardo. May nagsasabing baka may espesyal na bitamina ang pakain nito. Mayroon namang nagbibiro, sino nang nakakaalam, baka may sikretong dasal si Mang Cardo, kaya malulusog ang mga baka niya. At lahat ay magtatawanan. Walang sinumang nag-iisip ng mas malalim. Ang usapan ay lilipat sa ibang bagay, tulad ng presyo ng sili na tumataas o kwento tungkol sa mga kabataang nakikipagsapalaran sa Maynila. Pagsapit ng hapon, kapag ang araw ay papalubog na at ang langit ay kulay kahel, ang paligid ng bakahan ay mukhang payapa. Ilang mga ina na may dalang sariwang damo para sa kanilang sariling mga alaga ay dumadaan sa bakod na iyon nang hindi man lang humihinto ng matagal. Titingin lamang sila at ngingiti kapag nakikita ang mga bakang matataba at mukhang maluso. Si Aling Nena, ang kapitbahay na ang bahay ay nasa tabi mismo ng bakahan, ay madalas pangang sabihin sa kanyang mga bisita na hindi problema ang tumira malapit sa kulungan dahil ang mga baka doon ay hindi kailanman nagkakasakit at bihirang magdulot ng masangsang na amoy. Ang kanyang sinabi ay simple, ngunit sa totoo lang, nagtatago siya ng pagtataka. Paano kaya ang isang kulungan na mukhang simple ay nakakapag-produce ng mga hayop na napakaganda ng kalidad? Si Marco, ang binatilyong minsan ay nagtrabaho roon, ay madalas ding isipin iyon. Ilang beses siyang inutusan na magpakain ng baka. Mula sa labas, ang pagkain ay damo at kaunting darak lamang. Katulad ng ibang mag-aalaga ng baka, walang espesyal. Ngunit ang resulta ay malinaw na iba. Ang mga baka ay mabilis tumaba. Ang kanilang balat ay makintab at ang kanilang mga mata ay masigla. Nang ikwento niya ang kanyang pagtataka sa mga kaibigan, tinawanan lang siya. Sabi nila, masyado raw siyang nag-iisip. Ngunit alam ni Marco na mayroong isang bagay na hindi maipaliwanag ng simpleng lohika. Ang Barangay Maligaya ay hindi isang mayamang baryo. Karamihan sa mga residente ay nabubuhay sa pagsasaka ng palay, pag-aalaga ng manok o pagiging arawan. Ang simpleng pamumuhay ang nagturo sa kanila na tanggapin ang mga bagay-bagay ng walang maraming tanong. Mas gusto nilang magpasalamat kaysa maghinala. Iyon ang dahilan kung bakit kahit na ang bakahan ni Mang Cardo ay tila masyadong matagumpay para sa simpleng itsura nito, walang gustong manghimasok. Bukod pa roon, hanggat nakakabili sila ng dekalidad na karne sa abot kayang halaga, bakit pa nila poproblemahin ang iba? Gayunpaman, may iilang hindi kayang magbulag-bulagan ng tuluyan. Si Aling Nena, halimbawa, sa tuwing nagwawalis siya ng bakuran bago magtakip silim, ang kanyang mga mata ay laging napupunta sa bakod na kawayan. Nakikita niya ang mga baka na tila sobrang kalmado, sobrang maayos, na para bang hindi sila kailanman nagkakasakit o nagre-rebelde. Ngunit ang kanyang karanasan sa loob ng dekada sa baryo ay nagsasabi sa kanya na ang mga hayop ay hindi laging masunurin. Laging mayroong baka na sumpungin na mahilig tumakas o na nagkakasakit. Ngunit ang nakapagtataka, sa bakahan na iyon, lahat ay tila perpekto. Isang pagiging perpekto na nagdudulot sa kanya ng kaba. Sa ibang pagkakataon, si Padre Antonio na nagkataong dumaan ay nagkomento rin sa kanyang mga sakristan. Itinuro niya ang kulungan at sinabi sa mahinang boses na ang buhay ay madalas magbigay sa atin ng isang bagay na mukhang simple sa labas, ngunit naglalaman ng ibang bagay sa loob. Tumango lamang ang kanyang mga sakristan, iniisip na iyon ay isang pangkalahatang payo lamang tungkol sa buhay. Walang sinuman ang naghinala na ang mga salitang iyon ay magiging isang mapait na katotohanan. Dumating ang gabi, dala ang ibang kapaligiran. Mula sa labas, ang bakod na kawayan ay lalong nagdilim. Tanging tunog ng mga kuliglig at paminsan-minsang tahol ng aso ang maririnig.
Para sa sinumang dadaan sa kalsadang iyon, ang bakahan ay isang tahimik na gusali na hindi mapanganib. Ngunit may mga pagkakataon, kung hihinto ka sandali, maririnig mo ang kakaibang tunog, tunog ng metal na nagkikiskisan, tunog ng nagmamadaling yapak, o tunog ng bakal na pintong maingat na binubuksan. Ngunit dahil ang gabi sa baryo ay laging may kasamang katahimikan at antok, mas pinipili ng mga tao na bilisan ang kanilang lakad at magkunwaring walang narinig. Ganoon ang araw-araw na itsura ng bakahan mula sa labas. Mukhang karaniwan, kung hindi man sobrang karaniwan, lumang bakod na kawayan, simpleng kulungan, mga kalmadong baka, at ang buhay sa baryo na parang gulong na umiikot ng walang tigil. Walang sinuman ang nag-aakala na sa likod ng simpleng itsurang iyon, mayroong isang lihim na lumalaki na siyang babago sa mukha ng barangay Maligaya magpakailanman. Si Mang Cardo ay kilala bilang isang taong palakaibigan. Halos lahat sa barangay Maligaya ay nakakausap na siya. Maging sa tindahan, sa gilid ng daan tuwing hapon, o sa labas ng kapilya pagkatapos ng misa, ang kanyang bati ay laging mainit. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Mahusay siyang magbukas ng usapan gamit ang mga paksang malapit sa pang-araw-araw na buhay. Minsan, pag-uusapan niya ang presyo ng pakain sa baka na tumataas. Minsan, ang daan sa baryo na nasisira dahil sa malakas na ulan. O kaya naman ay simpleng pagkukumusta sa mga batang papasok sa eskwela. Para sa mga residente, ang kanyang presensya ay parang natural na bahagi ng buhay sa baryo. Si Kuya Jun, ang may-ari ng bulaluhan na kanyang suki, ay madalas magkwento na sa tuwing bibili siya ng baka, hindi agad presyo ang pinag-uusapan nila ni Mang Cardo. Karaniwan ay upo muna sila sa bangkong kawayan sa harap ng bahay, kasama ang isang basong mainit na salabat na gawa ng kanyang simpleng asawa. Magkakaroon sila ng mahabang kwentuhan. Pag-uusapan nila ang maraming bagay, mula sa panahon hanggang sa kwento tungkol sa mga negosyante sa syudad na sobrang barat tumawad. Pagkatapos lamang maging magaan ang usapan saka sila papasok sa kulungan upang tingnan ang mga baka at pag-usapan ang bentahan. Ang paraang iyon ang nagpapakomportable sa mga tao. Tila ba kausap nila ang sarili nilang kamag-anak, hindi isang negosyante. Ang pagiging palakaibigan na iyon ang dahilan kung bakit mahirap para sa marami na maniwala sa mga tsismis na paminsan-minsan ay lumilitaw. Halimbawa, kapag may nagtataka kung bakit laging malulusog ang mga baka sa kanyang kulungan, may sasagot agad na iyon ay dahil sa sipag at dasal. Hindi ba tuwing umaga ay nakikita nila si Mang Cardo na nagwawalis ng bakuran, nagpapakain ng mga alaga, at paminsan-minsan ay tinatawag pa ang mga bata para tingnan ang mga baka mula sa malapitan. Ang imahe niya ay laging isang mapagmahal na ama. Paanong ang isang tulad niya ay magkakaroon ng masamang balak? Ngunit ang pagiging palakaibigan na masyadong perpekto ay minsan nag-iiwan ng kakaibang pakiramdam. Si Marco, ang binatang minsan ay nagtrabaho roon, ay naramdaman iyon. Madalas niyang makita si Mang Cardo na nakikipag-usap sa mga residente habang tumatawa ng malakas. Tila walang problema sa kanyang buhay. Ngunit naaalala ni Marco na ang mga gabi sa kulungan ay may ibang pakiramdam na may amoy lansang nakakabagabag. Nagtanong siya sa kanyang sarili, posible kayang maging ganito kabait ang isang tao sa umaga habang may itinatagong madilim sa gabi. Ang tanong na iyon ay patuloy na bumabagabag sa kanya, kahit na hindi niya ito masabi kaninuman. Si Aling Nena ay may katulad ding pananaw. Madalas siyang kausapin ni Mang Cardo sa tuwing magkikita sila sa daan. Ang paksa ay laging tungkol sa mga simpleng bagay tulad ng ani o balita sa pamilya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, sa tuwing matatapos ang kanilang usapan, laging mayroong bumabagabag kay Aling Nena. Siguro dahil minsan na niyang nasilayan ang kahina-hinalang anino mula sa bakahan sa gabi. Kaya anumang sabihin ni Mang Cardo ay tila isang matamis na patong na nagtatakip sa isang bagay sa ilalim. Ang kanyang ngiti ay masyadong malapad, ang kanyang pananalita ay masyadong magalang. Tila lahat ay nakaayos upang walang sinuman ang maghinala. Gayunpaman, karamihan sa mga residente ay hindi nararamdaman ang kakatwang ito. Para sa kanila, si Mang Cardo ay isang ehemplo ng matagumpay na taong mapagkumbaba. Hindi siya nagpapakitang gilas, hindi minamaliit ang iba, at nananatiling simple kahit na umuunlad ang kanyang negosyo. Maging kapag may mga negosyante mula sa labas na bumibili ng maraming baka, handa pa rin siyang magbenta sa maliliit na mamimili mula sa sarili nilang baryo.
Ang mga bagay na tulad niyon ang nagpapatibay sa paniniwala ng mga residente na siya ay isang mabuting tao. Pakiramdam nila, maswerte silang magkaroon ng kapitbahay na tulad niya. Isang hapon, habang ang makulimlim na ulap ay nakabitin sa baryo, isang karaniwang tanawin ang naglalaman ng kwento. Si Mang Cardo ay nakaupo sa beranda ng kanyang bahay, kasama ang ilang kalalakihan. Pinag-uusapan nila ang presyo ng pataba na tumaas na naman. Sa tonong nagbibiro, sinabi niya na kung patuloy na tataas ang presyo ng pataba, baka pati ang mga baka niya ay kailangan ng matutong kumain ng kanin. Nagtawanan ang lahat sa kanyang biro. Simple ang sandaling iyon, puno ng pagkakaibigan. Walang sinuman ang naghinala na sa likod ng simpleng birong iyon ay mayroong isang malaking lihim na maaaring yumanig sa kanilang baryo. Madalas gamitin ng mga residente ang kabaitan ni Mang Cardo bilang dahilan upang tanggihan ang mga tsismis na nagsisimulang kumalat. Kung may magtatanong kung bakit may malalaking truck na dumarating sa gabi, simple lang ang sagot. Naniniwala silang iyon ay mga mamimili lang mula sa syudad na ayaw matrapik. Kung may nakakaramdam na kakaiba, dahil hindi nababawasan ang bilang ng mga baka, iniisip nilang marahil ay magaling lang mag-manage ng stock si Mang Cardo. Lahat ay ipinapaliwanag sa lohikal na dahilan, suportado ng palakaibigang mukha ng may-ari. Tila ang kabaitan mismo ay sapat ng garantiya na walang mali. Si Padre Antonio, sa isang pagkakataon, ay naupo sa tabi ni Mang Cardo pagkatapos ng misa. Nag-usap sila tungkol sa maraming bagay, mula sa kalagayan ng baryo hanggang sa mga kabataang nagiging bihira na sa simbahan. Mula sa labas, normal ang kanilang usapan. Ngunit ilang parokyano na nakarinig ang nakaramdam ng kakatwaan dahil nabanggit ng pari ang kahalagahan ng pag-iingat ng puso laban sa kasakiman. Noong oras na iyon, umiti at tumango lamang si Mang Cardo. Walang direktang mali, ngunit ang kapaligiran ng usapan ay nag-iwan ng tanong sa isipan ng ilan. Ganoon ang imahe ni Mang Cardo sa mata ng mga residente. Palakaibigan, mapagkumbaba, madaling kausap. Lahat ng bagay na nagpapadama ng seguridad at ginhawa sa mga nakapaligid sa kanya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong unti-unting pagdududa na tumutubo. Isang pagdududa na isinilang hindi sa kung ano ang kanyang sinasabi, kundi sa kung ano ang hindi niya kailanman ipinapakita. Dahil minsan, ang isang palakaibigang mukha ay isang maskara lamang na isinusuot ng isang tao upang itago ang isang bagay na hindi dapat malaman ng iba. Ang bakahan ni Mang Cardo ay lalong dumarami ang tao sa paglipas ng mga araw. Tuwing umaga, ang daan ng lupa sa harap ng bakod na kawayan ay napupuno ng mga sasakyang dumarating. Mayroong nakamotorsiklo na may malaking basket sa likod. Mayroong nagdadala ng pick-up na puno ng dayami. Mayroon pang ang mga negosyante mula sa Lipas City na sadyang umuupa ng maliit na truck para makapagdala ng mas maraming baka. Ang tanawin na iyon ay naging pangkaraniwan na sa mga taga-barangay Maligaya, na para bang ang bakahan ay naging sentro na ng ekonomiya ng kanilang baryo. Si Kuya Jun, ang may-ari ng bulaluhan na matagal ng suki, ay laging dumarating na may masayang mukha. Alam niya na iba ang karne mula sa bakahan ni Mang Cardo. Sa tuwing nagluluto siya ng bulalo sa kanyang pwesto malapit sa palengke ng Lipa, ang mabangong amoy ay mas malakas na kumakalat, dahilan para dumugin siya ng mga mamimili. Madalas niyang ikwento sa kanyang mga customer na ang sikreto ng kanyang masarap na bulalo ay nasa mga baka ng barangay Maligaya. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang promosyon, kundi isang pagmamalaki. Dahil pakiramdam niya, bahagi siya ng isang mas malaking kwento ng tagumpay. Bukod sa mga may-ari ng kainan, marami ring pamilya ang bumibili ng baka para sa mga handaan. Sa tuwing may kasalan o binyagan sa mga kalapit na baryo, halos palagi silang dumadayo kay Mang Cardo. Ang karne ng baka mula roon ay itinuturing na pinakamagandang pagpipilian para sa mga bisita. Madalas magkwento ang mga ina habang nakangiti na ang kanilang kaldereta ay mas lumalambot. Ang kanilang adobo ay mas nanunuot ang sarap at ang mga bisita ay laging pumupuri sa handa. Lahat ng iyon ay lalong nagpabango sa pangalan ni Mang Cardo. Hindi lamang sa sarili niyang baryo, kundi pati na rin sa mga karatig lugar. Sa tindahan, lalong dumalas ang kwento tungkol sa bakahan. Ang mga kalalakihan na humihigop ng kaping barako ay pinag-uusapan kung paanong dumarami ang mga mamimili mula sa ibang lugar. May nagkokomento na ang swerte nga naman ay maaaring dumating mula sa hindi inaasahang lugar.
Mayroon ding nangangarap. Kung sana'y magkaroon din sila ng negosyong tulad ni Mang Cardo, siguradong mas magiging payapa ang buhay. Ang usapan ay minsan nagpapatuloy sa tonong nagbibiro na ang mga baka doon ay tila hindi nagkakasakit. Nagtataka sila, ngunit hindi kailanman naghahanap ng mas malalim na sagot. Dahil ang pagtataka ay laging natatapos sa tawanan. Para sa mga taga-barangay Maligaya, ang tagumpay ng bakahan ay nagdulot ng karangalan. Pakiramdam nila ang kanilang baryo ay kilala na ngayon ng maraming tao. Ang mga daan na dati tahimik ay dinarayo na ng mga sasakyan ng mamimili. Ang maliliit na tindahan sa paligid ay nakaramdam din ng biyaya. Ang nagtitinda ng kanin ay mas mabili dahil maraming mamimili ang humihinto para kumain bago bumalik sa syudad. Maging ang vulcanizing shop sa kanto ay dumami ang customer dahil sa pagdami ng trapiko. Lahat ng iyon ay nagpatibay sa paniniwala ng mga residente na ang pagkakaroon ng bakahan ay isang malaking biyaya. Ngunit sa gitna ng pagmamalaking iyon, mayroon ding maliliit na boses na nakakaramdam ng kakatuwaan. Ilang kabataan na madalas tumambay sa gabi ay napansin na kahit maraming baka ang inilalabas, ang kulungan ni Mang Cardo ay hindi kailanman mukhang nababawasan. Ang bilang ay tila laging pareho. Nagbibiruan sila na baka may mahika si Mang Cardo. Ang birong iyon ay nagdulot ng tawanan, ngunit sa kanilang kalooban, mayroon silang pagtataka. Paanong ang isang baka na lumalabas ay laging napapalitan ng walang pagitan? Si Marco, na minsay nagtrabaho roon, ay nakaramdam din ng kalituhan. Alam niya na ang bilang ng baka sa kulungan ay hindi kasindami ng nakikita ng mata. May mga partikular na silid na hindi siya pinapayagang pasukin. Sa tuwing magtatanong siya, sinasabi lang ni Mang Cardo na iyon ay espesyal na bahagi para sa imbakan. Ngunit ang lalong nagpaduda kay Marco ay ang katotohanang walang tigil ang dating ng mga mamimili. Hindi niya maisip kung saan nanggagaling ang lahat ng bakang iyon. Si Aling Nena ay madalas ding magmasid mula sa bintana ng kanyang bahay. Tuwing umaga, nakikita niya ang mga sasakyan ng mamimili na dumarating at umaalis na may dalang baka. Ngunit pagsapit ng hapon, ang unga ng mga baka sa kulungan ay maingay pa rin tulad ng dati, na para bang hindi nabawasan. Sa una, inakala niyang iyon ay pakiramdam niya lang. Ngunit habang tumatagal, lalong nagiging mahirap para sa kanya na iwaksi ang kakatuwang pakiramdam. Nagsimula siyang magtanong-tanong, totoo bang dahil lang ito sa galing ni Mang Cardo mag-alaga, o mayroon pang ibang bagay na hindi alam ng marami. Gayunpaman, ang mga boses ng pagtataka ay laging nalulunod ng alon ng papuri. Masyadong nasisiyahan ang mga residente sa biyayang dumarating. Pakiramdam nila, hindi na kailangang alamin pa ang mga bagay na maaaring sumira sa kanilang kaligayahan. Hindi ba't mas madali ang buhay kung maniniwala tayong lahat ay maayos? Iyon ang nagpapanatili ng init sa baryo, kahit na sa likod ng mga ngiti ay may nakatagong pagdududa. Isang araw, habang abala ang baryo sa isang kasalan, muling nabanggit ang pangalan ni Mang Cardo ng may paggalang. Lahat ay nasiyahan sa malambot na karne, pinupuri kung gaano kasarap ang kaldereta at adobo na inihanda. Maging ang mga bisita mula sa syudad ay nagtanong kung saan galing ang karne. Buong pagmamalaki namang sinagot ng mga residente na lahat ay galing sa bakahan ng kanilang sariling kapitbahay. Sa sandaling iyon, tinalo ng pagmamalaki ang pagdududa. Walang gustong sumira sa kasiyahan sa pamamagitan ng mga hindi magagandang tanong. Ang kasikatan ng bakahan ay naging simbolo ng tagumpay na maipagmamalaki, ngunit kasabay nito, naglalaman din ng isang misteryong hindi pa nasasagot. Dahil sa likod ng bakod na kawayan na mukhang simple, araw-araw ay mayroong agos ng paglabas at pagpasok na hindi tumitigil. At habang tumatagal, lalong nagiging mahirap iwaksi ang tanong sa isipan ng ilan, normal ba talaga ang lahat ng ito? Sa paglipas ng panahon, ang kwento tungkol sa tagumpay ng bakahan ni Mang Cardo ay hindi na lamang tungkol sa pagmamalaki, kundi nagsimula na ring magdulot ng mga tanong. Sanay ang mga taga-barangay Maligaya na makakita ng baka sa ibang lugar. Mayroong payat dahil sa kakulangan sa pagkain, mayroong may sakit dahil sa panahon. Hindi rin bihira na may isang baka na biglang namamatay dahil sa sakit. Lahat ng iyon ay itinuturing na normal sa buhay ng isang mag-aalaga ng hayop. Ngunit ang nakapagtataka, ang mga baka sa kulungan ni Mang Cardo ay laging mukhang malusog, mataba, makintab ang balahibo, malinaw ang mga mata, at masigla ang kilos na para bang walang problema.
Sa tindahan ni Aling Rosa malapit sa kapilya, madalas lumihis ang usapan ng mga kalalakihan sa paksang iyon. Isang umaga, matapos ang ambon, ilang kalalakihan ang nakaupo sa isang bilog sa bangkong kahoy. Ang usok ng sigarilyo ay pumapailan lang, ang kapeng barako ay umuusok sa mga basong salamin. Isa sa kanila ang huminga ng malalim at sinabing nagtataka siya sa mga alaga ni Mang Cardo. Sabi niya, siya mismo ay 3 beses nang nawala ng baka dahil sa sakit sa loob ng 1 taon. Ngunit ang mga baka doon ay walang kahit isa mang bumagsak. Nang marinig iyon, tumango ang iba. Mayroon din silang katulad na karanasan. Walang hayop ang maaaring maging perpekto, lalo na sa dami ng alaga ni Mang Cardo. May sumubok na magbigay ng paliwanag. Baka may espesyal na paraan si Mang Cardo sa pag-aalaga. Baka mas maganda ang kanyang pakain o mas malinis ang kanyang kulungan. Ngunit habang nag-uusap sila, lalong nagiging mahirap para sa kanila na tanggapin ang simpleng dahilan. Dahil ilan sa kanila ay alam na ang ginagamit na pagkain ay pareho lang, damo at darak na makukuha ng sinuman. Maging isa sa kanila ay umamin na nakita na niya mismo ang kulungan at walang nakitang espesyal. Simple lang, kung hindi man mas simple pa kaysa sa kulungan ng ibang kapitbahay. Ang usapan ay hindi tumigil sa tindahan. Sa mga bahay, lalo na sa kusina habang nagluluto ang mga ina, ang pagtataka ay pinag-uusapan din. Nakakaramdam sila ng kakatuwaan na ang karne ng baka mula roon ay laging malambot at hindi kailanman nagdulot ng problema sa tiyan. Ayon sa karanasan, ang karne ng baka sa baryo ay minsan matigas, minsan may amoy, lalo na kung matanda na ang baka. Ngunit mula sa bakahan na iyon, lahat ay pareho, malambot, sariwa at dekalidad. Ang sobrang perpektong katangian ang nagparamdam sa ilan na mayroong hindi normal. Si Marco, ang binatang minsan ay nagtrabaho roon, ay isa sa mga pinakabalisa. Madalas niyang marinig ang usapan ng mga residente tungkol sa pagiging perpekto ng mga baka. Sa kanyang puso, alam niyang mayroong hindi maipaliwanag. Naaalala pa niya ang gabi nang utusan siyang linisin ang maliit na bodega. Ang masangsang na amoy lansa ay hindi karaniwan. Pakiramdam pa niya ay nakakita siya ng isang bagay na parang laman loob ng hayop sa isang mesang kahoy. Kahit na mabilis itong itinago ni Mang Cardo, ang alaala na iyon ay nagpapahirap sa kanyang pagtulog sa tuwing maririnig niyang pinupuri ang bakahan. Gusto niyang magkwento, ngunit ang kanyang dila ay parang napipipi. Natatakot siyang pagtawanan o kaya ay magalit ang mga tao dahil sa pag-aakusa sa isang taong itinuturing na mabuti. Si Aling Nena ay nag-iimbak din ng katulad na pagkabalisa mula sa bintana ng kanyang bahay. Madalas niyang pagmasdan ang mga baka sa kulungan. Alam na alam niya kung ano ang itsura ng karaniwang baka sa baryo. Mayroong mahilig manuwag, mayroong tamad kumilos, at mayroong nagkakasakit dahil sa pabago-bagong panahon. Ngunit ang nakapagtataka, ang mga baka doon ay laging mukhang payapa. Tila walang problema. Ang kapayapaan na iyon, sa halip na magdulot ng ginhawa, ay nagdudulot ng takot. Madalas siyang mag-isip. Hindi posibleng lahat ay perpekto nang walang anumang dahilan sa likod nito. Ngunit sa tuwing gusto niyang magsalita, pinipigilan niya ang sarili dahil alam niyang mas gustong marinig ng mga taga-baryo ang magandang balita kaysa sa masama. Si Padre Antonio, ang kura paroko, ay nagsimula na ring mapansin. Sa isang sermon sa misa, nabanggit niya ang tungkol sa pagiging perpekto na masyadong maganda para paniwalaan. Sinabi niya na ang buhay ng tao ay may mga pagsubok. Ganoon din sa negosyo. Kung mayroong isang bagay na tila laging maayos, baka mayroong daan na tinatahak na hindi naaayon sa katotohanan. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa ilang parokyano. Kahit na marami ang nag-akalang iyon ay isang pangkalahatang payo lamang, para sa mga taong nagsisimula ng makaramdam ng kakatwaan, ang mga salita ng pari ay parang hangin na nag-ihip ng mas malalim na pagdududa. Gayunpaman, hindi lahat ay handang tanggapin ang pagdududang iyon. Karamihan ay pinipiling maniwala sa kung ano ang nakikita nila sa ibabaw. Para sa kanila, si Mang Cardo ay mabait, palakaibigan at simple. Pakiramdam nila ay hindi makatarungan kung dahil lang sa sobrang kalusugan ng kanyang mga baka ay pagdududahan na siya. Iyon ang dahilan kung bakit sa tuwing may usapan tungkol sa kakatwaan, laging may sumasabat ng, "Hay nako, huwag kayong mainggit sa iba. Iba-iba ang swerte ng tao."
Ang mga salitang iyon ay parang panangga upang hindi lumago ang pagdududa. Ngunit ang pagtataka ay nananatili. Sa tuwing may malaking truck na dumarating sa gabi, sa tuwing may bakang inilalabas, ngunit pareho pa rin ang bilang sa kulungan, sa tuwing ang karne mula roon ay masyadong malambot para sa karaniwan, lalong tumitindi ang pagtataka. Parang isang maliit na baga na natatakpan ng abo, mukha itong patay sa ibabaw. Ngunit sa puso ng mga residente, ang baga na iyon ay nananatiling buhay, naghihintay ng pagkakataon na lumaki at maging apoy na susunog sa kortina ng pagiging perpekto na matagal nang tumatakip sa katotohanan. Ang gabi sa Barangay Maligaya ay karaniwang payapa. Pagkatapos ng hapunan, ang mga kalsada ay tahimik. Tanging tunog ng mga kuliglig at paminsan-minsang tahol ng aso sa malayo ang maririnig. Ang mga ilaw sa poste na simple lamang ay nagbibigay ng malamlam na dilaw na liwanag, nagdaragdag sa katahimikan. Sanay ang mga residente na matulog ng maaga at gumising bago sumikat ang araw upang simulan ang kanilang mga gawain. Ngunit sa ilang mga gabi, ang payapang kapaligiran ay ginugulo ng isang hindi pangkaraniwang tanawin sa paligid ng bakahan ni Mang Cardo. Isang malaking truck na walang plaka ang makikitang dahan-dahang pumapasok sa makitid na daan sa harap ng kulungan. Sinasadyang patayin ang mga ilaw nito habang papalapit. Ang natitira na lamang ay ang mababang ugong ng makina. Para sa sinumang gising pa, ang tunog na iyon ay sapat na para kumabog ang dibdib. Walang sinuman ang naglalakas loob na lumabas ng bahay. Sumisilip lamang sila mula sa likod ng bintana o pinto. Humihinto ang truck sa tapat mismo ng bakod. At ang pinto ay bumubukas na may kasamang ugong. Mula sa loob, bumababa ang ilang mga tao. Mabilis at tahimik ang kanilang mga kilos. Tila sanay na sila sa kanilang gawain. Si Aling Nena, na ang bahay ay nasa tabi mismo ng bakod, ay isa sa mga tahimik na saksi. Madalas siyang magkunwaring nagising para magwalis ng bakuran o kumuha ng tubig sa poso sa madaling araw. Mula sa siwang ng mga dahon ng saging sa kanyang hardin, sinisilip niya ang aktibidad. Nakikita niya ang malalaking puting kahon na ibinababa mula sa truck at dinadala sa loob ng bodega sa likod ng kulungan. Ang mga kahon ay hindi karaniwan, mukha itong mga cooler na kulay puti. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa tuwing nakikita niya ang tanawin. Ang kanyang kutob bilang isang taga-baryo ay nagsasabi sa kanya na anumang laman ng mga kahon ay hindi pangkaraniwan. Si Marco ay nakasaksi rin gamit ang sarili niyang mga mata. Isang gabi, umuwi siya ng hating gabi matapos tumambay kasama ang mga kaibigan sa gilid ng palayan. Habang dumadaan sa malapit sa kulungan, nakarinig siya ng nagmamadaling mga yapak. Dahil sa kuryosidad, huminto siya sandali. Mula sa siwang ng bakod, nakita niya ng bahagya ang ilang mga taong nagbubuhat ng isang bagay. Sa una, inakala niyang mga piraso lang ng karne ng baka, ngunit nang mas malinaw niyang nakita, kumabog ng malakas ang kanyang puso. Ang ilang mga laman loob ay maayos na pinaghihiwalay at inilalagay sa mga cooler, bato, atay at maging puso. Lahat ay nakaayos na parang bahagi ng isang lihim na transaksyon. Nanigas si Marco, hindi makagalaw. Pagkatapos lamang ng ilang minuto ay natauhan siya at tumakbo pa uwi na may maputlang mukha. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa kanyang malapit na kaibigan, ngunit gaya ng dati, ang kanyang kwento ay itinuring na biro. Pinagbintangan siyang masyadong maraming nainom na kape kaya naghahalusinate. May ilan pang tumawa at sinabing naghahanap lang siya ng dahilan para hindi siya matawag na duwag umuwi mag-isa sa gabi. Dahil doon, lalong nagalit si Marco. Alam niyang totoo ang kanyang nakita, hindi panaginip. Ngunit alam din niya na sa baryo, ang mga kakaibang kwento ay mas madalas pagtawanan kaysa paniwalaan. Samantala, pinili ni Aling Nena na manahimik. Hindi niya kailanman nagawang ikwento ang kanyang nakita. Maging sa kanyang asawa, itinago niya ang takot. Sa tuwing dumarating ang truck, nagdarasal siya sa kanyang puso na sana iwalang masamang mangyari sa kanilang baryo. Ngunit ang takot ay lalong nagiging totoo kapag napapansin niyang nauulit ang pangyayari sa parehong pattern. Laging sa partikular na gabi, laging truck na walang plaka, laging may kahon na dinadala papasok at pagkatapos ay papalabas bago mag-umaga. Ang ibang residente ay nakakakita rin, ngunit lagi silang humanahanap ng dahilan na nagpapakalma sa kanilang puso. May nagsasabing baka distribusyon lang iyon ng baka papuntang syudad para hindi matrapik.
Mayroon ding nagsasabi na baka mas gusto ng mga mamimili mula sa syudad ang gabi dahil mas malamig. Ang mga dahilan na iyon ay mukhang makatwiran sa ibabaw. Ngunit para sa mga nakakakita ng mas malapitan, hindi sapat ang paliwanag. Ngunit, ang tao nga naman ay magaling maglinlang sa sarili. Hanggat walang konkretong ebidensya, mas madaling maniwala sa simpleng dahilan kaysa harapin ang isang nakakatakot na katotohanan. Si Padre Antonio, kahit hindi niya nakikita, ay ilang beses nang nakarinig ng mga bulungan. Pinayuhan niya ang mga residente na huwag basta-basta maghanap ng katwiran para sa isang bagay na kakaiba. Sabi niya, kung mayroong bagay na kakaiba, huwag itong hayaan na lang. Ngunit karamihan sa kanyang mga parokyano ay tumango lamang ng hindi isinasa puso ang payo. Mas abala sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain, sa bukid, sa palengke at sa pamilya. Walang sinuman ang talagang naglakas loob na gumawa ng hakbang. Gabi-gabi ay lumilipas at ang mga truck ay patuloy na dumarating. Minsan isa, minsan dalawa. Laging sa parehong paraan, tahimik, walang plaka, at saglit lamang humihinto. Sa tuwing umaalis ang truck, nag-iiwan ito ng alikabok sa daan, at ang takot ng mga residente ay lalong lumalalim dahil alam nilang mayroong isang bagay na hindi maipaliwanag na nangyayari sa likod ng bakod na kawayan. Ngunit walang sinuman ang naglalakas loob na magsalita ng malakas. Lahat ay pinipiling manahimik, nag-iimbak ng lihim kasama ang kadiliman ng gabi sa baryo. Ang kapaligiran sa gabi sa Barangay Maligaya na dati payapa ay nagbago na. Sa tuwing umiihip ang hangin ng gabi dala ang kakaibang amoy mula sa kulungan, nararamdaman ng mga residente na tumatayo ang kanilang mga balahibo. Ang amoy na iyon ay hindi lamang amoy ng dayami o dumi ng baka, kundi mayroong ibang aroma na hindi nila maipaliwanag. Isang aroma na dumidikit sa alaala, nagpapahirap sa pagtulog. Ang mga gabing iyon ay naging piping saksi na sa likod ng simpleng bakahan, mayroong isang bagay na mas madilim kaysa sa kayang isipin ng sinuman. Ang gabing iyon ay isang gabi na hindi malilimutan ni Marco. Katatapos lamang umulan. Ang putik sa daan ay naglalabas pa ng amoy ng basang lupa. Dahan-dahan siyang naglakad sa maliit na daan sa tabi ng palayan, matapos tumambay kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang malamig na hangin ay tumatago sa kanyang balat, kaya't hinigpitan niya ang kanyang manipis na jacket. Dapat sana ay isang ordinaryong paglalakbay lamang iyon. 10 minuto lang ay nasa bahay na siya. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay natigil nang makarinig siya ng kakaibang tunog mula sa direksyon ng bakahan ni Mang Cardo. Sa una, inakala niyang tunog lang iyon ng pinto ng kulungan. Ngunit pagkatapos ay nakarinig siya ng ibang tunog, mas mabigat, parang metal na nagkikiskisan. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya sa bakod na kawayan na nagsisimula ng marupok. Idinikit niya ang kanyang mukha sa maliit na siwang sa pagitan ng mga tabla, at doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa bodega sa likod, nakita niya ang ilang mga taong abala sa pagbubuhat ng mga laman loob ng baka na pinaghiwalay na. Bato, atay at maging puso. Lahat ay maayos na inilagay sa isang mesang kahoy at pagkatapos ay inilagay sa loob ng mga puting cooler. Natigilan si Marco. Kumabog ng malakas ang kanyang puso, nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga paa ay parang nakadikit sa lupa. Hindi niya kailanman inakala na makakakita siya ng isang bagay na ganito, kasuklam-suklam sa kanilang maliit na baryo. Alam niyang ang pagkatay ng baka ay normal, lalo na para sa malalaking handaan. Ngunit ang paraan sa gabing iyon ay kakaiba. Hindi ito tulad ng ordinaryong pagkatay, kundi isang sistematikong proseso, maayos at malamig. Tila sanay na ang mga taong iyon. Tinikom niya ang kanyang bibig gamit ang kamay, pinipigilan ang sigaw na halos lumabas. Pakiramdam niya ikinakapos siya ng hininga. Ang imahe ng mga laman loob na kumikinang dahil sa sariwang dugo ay nagpaduwal sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang lumayo sa bakod, ngunit hindi sinasadyang naapakan niya ang isang tuyong sanga na nabali na may kasamang maliit na tunog. Isa sa mga lalaki sa loob ng bodega ang mabilis na lumingon, ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid. Agad na tumakbo si Marco. Pakiramdam niya ilalabas ang kanyang puso. Hindi siya huminto hanggang sa makarating sa harap ng kanilang bahay. Maputla ang kanyang mukha at basa ang kanyang damit sa malamig na pawis. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog.
Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang imahe ng mga laman loob sa mesa. Pakiramdam niya ay nakadikit pa rin ang amoy lansa sa kanyang ilong. Nagtaka ang kanyang ina sa kanyang pagkabalisa, ngunit sinabi lamang ni Marco na nilalamig siya dahil naulanan. Sa kanyang puso, gusto niyang ikwento ang kanyang nakita. Ngunit mayroong ibang boses na pumipigil sa kanya. Sino ang maniniwala sa isang kwentong ganito kakakaiba? Kinabukasan, sinubukan ni Marco na ibahagi ang kanyang kwento sa dalawang kaibigan sa outpost ng tanod. Detalyado niyang ikinuwento kung paano niya nakita ang bato at atay na inilalagay sa mga cooler. Ngunit sa halip na makakuha ng simpatya, pinagtawanan siya. Isa sa kanyang mga kaibigan ang tumapik sa kanyang balikat at sinabing, baka naman nasobrahan ka sa kape kaya naghahalusinate ka. Ang isa naman ay nagbiro na naghahanap lang si Marco ng dahilan para hindi siya matawag na duwag umuwi mag-isa sa gabi. Dahil sa mga salitang iyon, uminit ang mukha ni Marco. Pakiramdam niya inapahiya siya. Sa huli, pinili niyang manahimik, nilulunok ang takot at kahihiyan ng mag-isa. Ngunit ang trauma ay hindi nawala. Sa tuwing dadaan siya malapit sa bakahan, tumatayo ang kanyang mga balahibo. Hindi na niya magawang lumingon sa bakod na kawayan. Maging ang unga ng mga baka sa umaga ay nakakatakot na para sa kanya. Minsan, iniisip niyang i-report ito sa kanyang mga magulang o kahit na kay Padre Antonio. Ngunit natatakot siyang matawag na tsismoso na maaaring sumira sa pangalan ng isang tao. Lalo na't si Mang Cardo ay kilala bilang palakaibigan at gusto ng marami. Ang pagsasalita ay nangangahulugang paglaban sa buong paniniwala ng mga residente na naniniwala sa kabutihan ng may-ari ng bakahan. Ang takot na maihalong kalituhan ay patuloy na bumabagabag kay Marco. Naging bihira na siyang tumambay sa gabi, mas madalas na siyang nagkukulong sa bahay. Nag-alala ang kanyang ina, iniisip na nasaktan siya dahil sa pag-ibig. Ngunit ang kanyang itinatago ay mas mabigat. Madalas siyang umupo mag-isa sa beranda, nakatingin sa kawalan patungo sa palayan, nagtatanong sa sarili kung panaginip lang ba ang kanyang nakita. Ngunit sa tuwing kinukurot niya ang kanyang sarili, alam niyang totoo iyon. Masyadong totoo para kalimutan. Hanggang isang gabi, nang magising siya dahil sa malakas na ulan, muling narinig ni Marco ang tunog ng malaking truck na humihinto sa harap ng kulungan. Muling kumabog ang kanyang puso. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga, magkunwaring walang naririnig, ngunit isang bahagi ng kanyang sarili ang nag-uudyok sa kanya na sumilip muli. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili niyang manatili sa loob ng bahay, nanginginig sa likod ng kumot. Alam niyang kapag nakita siya ng mga taong iyon, maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Ang imahe ng mga cooler na puno ng laman loob ay nag-alis sa kanyang pakiramdam ng seguridad sa sarili niyang baryo. Ilang buwan bago ang gabing nagdulot sa kanya ng trauma, naging malapit din si Marco sa bakahan na iyon. Nagtrabaho siya bilang katulong ni Mang Cardo, lalo na tuwing bakasyon. Sa una, ang trabaho ay isang magandang pagkakataon. Nakakakuha siya ng dagdag na pera para tulungan ang kanyang mga magulang na bumili ng gamit sa eskwela ng kanyang kapatid. Bukod pa roon, ang pagtatrabaho sa mga hayop ay hindi bago para sa isang taga-baryo. Halos lahat ng kabataan sa Barangay Maligaya ay nakaranas ng magpakain ng baka o maglinis ng kulungan. Tinanggap siya ni Mang Cardo ng may kabaitan. Sinabihan siyang tawagin siyang Mang Cardo para mas maging malapit sila. Mula sa simula, naramdaman ni Marco na mainit ang pagtanggap sa kanya. Tuwing umaga, binibigyan siya ng isang basong salabat at tinapay bago magsimulang magtrabaho. Simple lang ang kanyang gawain. Magdala ng damo mula sa likod bahay, maglagay ng darak sa pakainan, at maglinis ng dumi ng baka sa kulungan. Lahat ay tila normal, katulad ng trabaho sa ibang kulungan na nakita na niya. Ngunit habang tumatagal siya sa pagtatrabaho, lalong dumalas ang kanyang pakiramdam na mayroong hindi pangkaraniwan. Una niyang napansin na ang mga baka doon ay bihirang dumumi o magdulot ng masangsang na amoy. Para kay Marco na sanay sa mga hayop, ang amoy ng kulungan ay pinakanormal na bagay. Naisip pa niya na baka may espesyal na pagkain ang mga baka kaya hindi matapang ang amoy ng dumi nila, ngunit ang pagtataka ay hindi kailanman nawala. Ang sumunod na kakatwaan ay lumitaw nang utusan siyang linisin ang maliit na bodega sa likod ng kulungan. Karaniwan ay nakakandado ang bodega.
Isang araw, binigyan siya ni Mang Cardo ng susi at sinabing mga ordinaryong gamit lang ang nasa loob. Ngunit nang mabuksan ang pinto, agad na naamoy ni Marco ang isang masangsang na amoy lansa. Nakita niya ang isang malaking mesang kahoy na may mga mansa ng dugo na sariwa pa. Sa isang sulok, mayroong ilang mga balde na nakasara. Nang hindi sinasadyang masipa niya ang isa, narinig niya ang tunog ng isang malapot na likido sa loob. Tumayo ang kanyang mga balahibo. Gusto niyang magtanong, ngunit ang kanyang bibig ay parang nakasara. Ilang segundo pagkatapos, pumasok si Mang Cardo na may malapad na ngiti at sinabing iyon ay tira-tirahan lang ng karne para sa isang espesyal na order. Ang sinabi niya ay napakakalmado kaya't hindi na nakasagot si Marco. Bukod pa roon, mayroon pang ibang pangyayari na nagpaduda sa kanya. Isang gabi, inutusan siyang bantayan sandali ang kulungan dahil kailangan ni Mang Cardo na pumunta sa bayan. Umupo si Marco sa isang bangkong kawayan malapit sa pinto, sinusubukang labanan ang antok. Bigla, nakarinig siya ng tunog mula sa loob ng maliit na bodega. Tunog ng metal na nagkikiskisan. Sinundan ng tunog ng isang bagay na hinihila sa sahig. Dahil sa takot, hindi siya naglakas loob na pumasok. Nanatili lamang siyang nakaupo, pinagpapawisan ng malamig. Nang bumalik si Mang Cardo, biglang nawala ang tunog. Nang subukan niyang magtanong, ngumiti lamang si Mang Cardo, tinapik ang kanyang balikat, at sinabing masyado siyang nag-iisip ng mga bagay na hindi importante. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang kanyang kaba. Pakiramdam ni Marco ay may dalawang mukha ang bakahan. Sa umaga, lahat ay normal kung hindi man masaya. Malulusog ang mga baka, maayos ang trabaho, at laging palakaibigan si Mang Cardo. Ngunit sa gabi o kapag walang ibang tao, nagbabago ang kapaligiran. Biglang lumilitaw ang amoy lansa. May mga kakaibang tunog mula sa bodega, at ang tingin ni Mang Cardo ay minsan kakaiba. Tila may itinatagong hindi dapat malaman ng iba. Ang kasukdulan ay nangyari nang muli siyang utusan na pumasok sa bodega para kumuha ng pala. Sa pagkakataong iyon, hindi nakakandado ang pinto. Nakita niya ng bahagya ang isang puting cooler na bukas. Sa loob, mayroong isang bagay na parang malaking puso ng baka na matingkad na pula, maayos na inilagay sa ibabaw ng yelo. Nanigas si Marco. Ilang segundo pagkatapos, narinig niya ang papalapit na mga yapak. Mabilis niyang isinara ang cooler at lumabas na may maputlang mukha. Mula noon, nagpasya siyang huminto sa pagtatrabaho. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na abala na siya sa pag-aaral. Ngunit sa totoo lang, hindi na niya kayang manatili sa isang lugar na nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Mula nang umalis siya sa trabahong iyon, dala ni Marco ang isang pagkabalisa na hindi kailanman nawala. Sa tuwing makakakita siya ng malaking truck na dumadaan sa gabi, laging bumabalik ang amoy lansa sa bodega. Sa tuwing maririnig niyang pinupuri ng mga taga-baryo ang karne mula sa bakahan, naduduwal siya. Gusto niyang magkwento, ngunit natatakot siyang matawag na manggugulo. Masyadong maraming tao ang naniniwala sa kabutihan ni Mang Cardo, at siya ay isang simpleng binatilyo lamang na ang mga salita ay madalas hindi pinapansin. Sa lihim, nagsimulang lumayo si Marco sa bakahan. Hindi na siya dumadaan sa harap ng kulungan kung hindi kinakailangan. Maging kapag may handaan at ang karne mula roon ang iniluluto, kumakain lamang siya ng kaunti at tumatanggi sa dahilan na busog na siya. Akala ng kanyang ina, naging mas tahimik siya dahil pagod sa pag-aaral. Ngunit ang kanyang puso ay patuloy na nakikipagbuno sa isang lihim na hindi niya maibahagi kaninuman. Para kay Marco, ang karanasan sa pagtatrabaho sa bakahan ay parang pagbubukas ng isang manipis na kortina na nagtatakip sa isang bagay na mas madilim. Hindi niya alam kung ano talaga ang nangyayari, ngunit alam niyang mayroong mali. At sa tuwing sasapit ang gabi sa Barangay Maligaya, bumabalik ang takot na iyon. Ang gabi sa Barangay Maligaya ay karaniwang tahimik. Tanging tunog ng mga insekto at ihip ng hangin mula sa palayan ang kasama. Ngunit para kay Aling Nena, ang kapitbahay na ang bahay ay nasa tabi mismo ng bakahan ni Mang Cardo, ang katahimikan ay madalas na nagdudulot ng kaba. Mula nang ilang beses na misteryosong nawala ang kanyang mga manok, nasanay na siyang magising ng maaga. Binubuksan niya ang maliit na ilaw sa kusina at nagkukunwaring nagwawalis ng bakuran, kahit madaling araw pa lang.
Mula sa likod ng mga puno ng saging sa tabi ng kanyang bahay, malinaw niyang nakikita ang bakod na kawayan ng bakahan. Isang gabi, nang kalahati na lamang ang buwan sa langit at malagkit ang hangin, muling narinig ni Aling Nena ang tunog ng makina ng sasakyan na humihinto sa harap ng bakahan. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Mula sa siwang ng mga dahon, nakita niya ang isang malaking itim na sasakyan na makintab. Madilim ang mga salamin nito, sumasalamin sa kaunting liwanag ng buwan. Ang sasakyan ay hindi tulad ng mga sasakyan ng karaniwang mamimili ng baka. Walang basket ng dayami, walang tunog ng hayop. At ang mas nakapagtataka, dumating ito bago mag-umaga, kung kailan karamihan sa mga residente ay mahimbing na natutulog. Mula sa sasakyan, bumaba ang ilang mga tao. Mabilis, tahimik at maingat ang kanilang mga kilos. Binuksan nila ang likurang pinto at inilabas ang mga puting kahon na maihawakang metal. Ang mga kahon ay hindi malalaki, mas mukhang mga medical na cooler na karaniwang nakikita lamang sa ospital. Nanigas si Aling Nena, nanginginig ang kamay na maihawak na walis. Ang kanyang kutob bilang isang taga-baryo ay nagsasabing ang mga kahon ay hindi ordinaryong lalagyan para sa buong karne ng baka. Masyadong maliit, masyadong maayos at masyadong kahina-hinala. Pinigilan niya ang kanyang hininga, yumuko sa likod ng mga puno ng saging para hindi makita. Mula sa siwang ng dahon, malinaw niyang nakikita kung paano dinala ng mga tao ang mga kahon sa loob ng maliit na bodega sa likod ng kulungan. Walang usapan. Tanging nagmamadaling mga yapak at tunog ng bakal na pintong dahan-dahang binubuksan. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Ang tanawin ay nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Gusto niyang tumakbo pa uwi, isara ng mahigpit ang pinto, ngunit ang kanyang mga paa ay parang nakadikit sa lupa. May isang bahagi ng kanyang sarili na gustong malaman pa ang higit. Kahit na ang takot ay halos lamunin na ang kanyang buong tapang. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas muli ang mga tao. Sa pagkakataong ito, ang mga kahon na dala nila ay mukhang mas mabigat. Maingat nilang inangat ang mga ito at inilagay sa loob ng sasakyan. Sinubukan ni Aling Nena na tingnan ng mas malinaw, ngunit dahil sa dilim, nang hula na lamang siya. Ang malinaw, anumang laman ng mga kahon ay hindi isang bagay na karaniwang nakikita sa isang maliit na baryo, tulad ng Maligaya. Dahan-dahang umandar ang sasakyan, nag-iiwan ng manipis na alikabok sa daan. Binuksan lamang ang mga ilaw nito ng malayo na sa baryo. Tila gusto nilang iwasan ang atensyon. Nakayuko pa rin si Aling Nena, hingal ang kanyang paghinga. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kamay para hindi makagawa ng ingay. Matapos makatiyak na tahimik na muli ang paligid, tumayo siya at pumasok sa bahay ng nagmamadali. Sa loob ng silid, mahimbing pa ring natutulog ang kanyang asawa, walang kamalay-malay. Umupo si Aling Nena sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Gusto niyang gisingin ang kanyang asawa at magkwento. Ngunit ang kanyang dila ay parang napipi. Paano niya ipapaliwanag na nakakita siya ng mga taga-syudad na may dalang kahina-hinalang kahon mula sa bakahan ng kanilang kapitbahay? Hindi ba't parang isang kakaibang kwento na mahirap paniwalaan? Halos hindi siya nakatulog sa gabing iyon. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang imahe ng mga puting kahon na maihawakang metal. Puno ang kanyang isipan ng mga tanong, ano ang laman ng mga kahon? Bakit kailangang dalhin sa gabi? Sino ang mga taga-syudad na iyon? At ang pinaka-nakakabagabag, bakit lahat ng iyon ay nangyayari malapit sa kanyang bahay, na pinaghihiwalay lamang ng isang bakod na kawayan? Pakiramdam niya ay mayroong isang malaking lihim na hindi niya dapat malaman. Ngunit dahil doon, lalo siyang natatakot. Kinabukasan, sinubukan ni Aling Nena na magkwento ng kaunti sa kanyang kapitbahay nang magkita sila sa poso. Maingat niyang sinabi na nakakita siya ng sasakyan mula sa syudad na pumasok sa bakahan ng hating gabi. Ngunit tinawanan lang siya ng kanyang kapitbahay, sinabing baka mga mamimili lang iyon na ayaw matrapik sa umaga. Mayroon ding nagkomento ng basta-basta, huwag kang mapaghinala, baka maging tsismis pa. Dahil sa mga salitang iyon, nanahimik si Aling Nena. Alam niyang walang gustong makinig sa isang kwentong maaaring gumulo sa kanilang kapayapaan. Sa huli, pinili niyang itago ang lihim. Ngunit mula sa gabing iyon, lalong lumaki ang kanyang takot. Sa tuwing makakarinig siya ng sasakyan sa gabi, agad niyang pinapatay ang ilaw at isinasara ang kurtina.
Ayaw niyang makita, ayaw niyang malaman ng sinuman na minsan siyang sumilip. Ngunit sa kanyang puso, sigurado siyang ang kanyang nakita ay hindi lamang imahinasyon. Ang mga puting kahon ay totoo. Ang mga taga-syudad ay totoo, at ang kahina-hinalang aktibidad ay talagang nangyayari. At habang iniisip niya ito, lalo niyang napagtatanto na ang kanilang baryo ay maaaring nagtatago ng isang bagay na mas madilim kaysa sa kayang isipin. Ang araw ng linggo ay laging espesyal sa Barangay Maligaya. Mula umaga, handa na ang mga residente para pumunta sa simbahan. Ang mga bata ay nagtatakbuhan suot ang kanilang pinakamagandang damit. Ang mga kalalakihan ay naglalakad dala ang kanilang mga panyo. Habang ang mga ina ay naghahanda ng pananghalian para sa pamilya pagkatapos ng misa. Simple lang ang kapilya ng baryo. Ang mga pader nito ay gawa sa ladrilyo na hindi pa napapalitadahan. Ang bubong ay yero. Ngunit ang kapaligiran ay laging mainit. Tuwing linggo, ang tunog ng kampana ay nag-aanyaya sa buong baryo na huminto sandali sa kanilang mga gawain. Si Padre Antonio, ang kura paroko na iginagalang, ay nakatayo sa pulpito na may mahinahong mukha. Kilala siya bilang isang taong malumanay magsalita, ngunit matatag kapag nagbibigay ng payo. Ang mga parokyano na pumuno sa kapilya ay nakaupo sa mga bangkong kahoy, nakikinig ng taimtim. Ang sermon sa pagkakataong ito ay nagsimula sa pag-uusap tungkol sa biyaya. Ipinaalala ni Padre Antonio na ibinibigay ng Diyos ang biyaya ayon sa pangangailangan, hindi sa kagustuhan. Ang biyayang halal ay magdadala ng pagpapala, habang ang biyayang kinuha sa masamang paraan ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Sa una, nakikinig ang mga parokyano gaya ng dati, ang paksa ng biyaya ay madalas na tinatalakay. Ngunit dahan-dahan, ang mga salita ni Padre Antonio ay lalong tumatalas. Nagsalita siya tungkol sa kasakiman na maaaring tumubo ng tahimik, kahit sa lugar na hindi inaasahan. Sinabi niya na mayroong mga taong mukhang simple, palakaibigan, at laging nakangiti, ngunit sa likod nito ay nagtatago ng isang bagay na madilim. Ang kasakiman ay maaaring maging dahilan para takpan ng isang tao ang kanyang tunay na mukha gamit ang maskara ng kabutihan. At kung ang isang komunidad ay masyadong abala sa pagtangkilik sa bunga nang hindi iniisip ang pinagmulan, sila rin ay nagiging bahagi ng kasalanan. Ilang parokyano ang natigilan. Ang mga salita ay tila tumama. Kahit walang direktang tinutukoy, mayroong nagtinginan na parang sinusubukang basahin ang isip ng isa't isa. Karamihan ay yumuko lamang, nakikinig ng walang komento. Ngunit para sa mga taong mayroon ng pagdududa sa bakahan ni Mang Cardo, ang sermon ay parang isang pahiwatig. Tila may alam si Padre Antonio kahit hindi niya ito direktang sinasabi. Si Marco, na nakaupo sa likuran, ay naramdaman ang pagyanig ng kanyang dibdib. Ang mga salita tungkol sa maskara ng kabutihan ay agad na nagpaalala sa kanya sa palakaibigang ngiti ni Mang Cardo. Alam na alam niya na sa likod ng ngiting iyon ay mayroong isang bagay na hindi gustong ipakita. Ang kanyang karanasan sa pagtatrabaho sa kulungan at ang gabing nakita niya ang mga laman loob ng baka sa mga cooler ay lalong naging totoo. Gusto niyang tumayo at sumigaw, sabihin sa lahat na ang sermon ay eksaktong naglalarawan sa kanyang nakita. Ngunit ang kanyang dila ay nanatiling tikom. Hinawakan na lamang niya ng mahigpit ang kanyang mga tuhod, pinipigilan ang pagkabalisa. Samantala, si Aling Nena, na nakaupo sa bahagi ng mga babae, ay naramdaman din na tinamaan siya ng sermon. Mula ng gabing sumilik siya sa mga taga-syudad na may dalang kahina-hinalang kahon, hindi na siya napanatag. Ang mga salita ni Padre Antonio tungkol sa kasakiman na tumutubo ng tahimik ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Pakiramdam niya idirektang pinagsasabihan siya. Ngunit tulad ni Marco, hindi rin siya naglakas loob na magkwento. Maging ang kanyang asawa ay hindi alam ang kanyang nakita. Yumuko na lamang siya ng malalim, nagdarasal sa kanyang puso na bigyan siya ng Diyos ng lakas kung sakaling malantad ang katotohanan. Pagkatapos ng sermon, nagkamayan ang mga parokyano. Marami ang nag-interpret sa sermon bilang isang pangkalahatang payo. Sabi nila, baka pinapaalalahanan lang ng pari na huwag maging sakim sa maliliit na bagay tulad ng pagnenegosyo sa palengke o paghahati ng ani. Ngunit mayroon ding bumubulong ng mahina, iniugnay ang mga sinabi ng pari sa bakahan ni Mang Cardo. Ang mga bulungan ay hindi malakas, naririnig lamang sa ilang taong matagal nang nakakaramdam ng kakatwaan.
Ngunit ang mga bulong ay sapat na para magdagdag ng kaba sa puso ng ilan. Si Mang Cardo mismo ay dumalo sa misa. Nakaupo siya sa medyo harapan, suot ang kanyang polo at itim na pantalon. Mula sa labas, mukha siyang kalmado. Paminsan-minsan, umingiti siya at bumabati sa ibang parokyano. Nang banggitin sa sermon ang tungkol sa kasakiman, walang malaking pagbabago sa kanyang mukha. Yumuko lamang siya at tumango ng bahagya, tulad ng ibang parokyano. Pagkatapos ng misa, tumayo pa siya at nakipagkamay kay Padre Antonio ng may kabaitan, nakipag-usap sandali tungkol sa kalagayan ng palayan. Para sa mga nakakakita, walang senyales na tinamaan siya. Lahat ay mukhang normal. Ngunit para kay Marco at Aling Nena, ang kalmadong kilos na iyon ang lalong nagpatibay sa kanilang paniniwala na mayroong itinatago. Dahil para sa kanila, tanging ang isang taong sanay magtago ng lihim ang kayang umiti habang ang katotohanan ay malapit ng malantad. Ang mga salita ni Padre Antonio tungkol sa maskara ng kabutihan ay patuloy na umalinggaw sa kanilang mga tainga, isang paalala na anumang itinatago ay tiyak na malalantad balang araw. Sa araw na iyon, ang sermon ay naging mainit na usapan sa tindahan. Mayroong tumatawa at sinasabing masyadong seryoso ang pari. Mayroon ding nakaramdam na tinamaan sila. Kahit na saglit lamang bago bumalik sa kanilang pang-araw-araw na gawain, hindi nila namamalayan na ang mga salitang iyon ay nagtanim ng binhi ng pagdududa na lalago sa puso ng ilan. Isang binhi na sa kalaunan ay yayanig sa maliit na baryo sa pamamagitan ng isang mapait na katotohanan. Ang tsismis sa baryo ay parang maliit na apoy sa tuyong damuhan. Kapag nagsimula, mahirap nang patayin. Ganoon din ang kwento tungkol sa bakahan ni Mang Cardo. Sa una, mga bulungan lamang ito sa sulok ng tindahan pagkatapos ng almusal. Ilang kalalakihan na nakaupo habang humihigop ng kapeng barako ang mahinang nag-uusap tungkol sa kakatwaan ng mga baka na laging malusog at mataba. Isa sa kanila, sa maingat na tono, ay nagsabi, baka naman hindi lang baka ang binibenta ni Mang Cardo, kundi pati na rin ibang bagay. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa iba, at pagkatapos ay tumawa ng bahagya, na parang hindi naniniwala sa kanilang sariling mga salita. Ngunit ang tawa ay pilit, tila sinusubukang takpan ang takot. Mula sa tindahan, lumipat ang mga bulungan sa kusina ng mga bahay. Ang mga ina na naghihiwa ng sibuyas o naglilinis ng gulay ay nagsimulang magtanungan. Bakit laging perpekto ang mga baka doon? Bakit dumarating ang mga mamimili mula sa syudad sa gabi na may dalang malalaking sasakyan? At bakit minsan ay may kakaibang tunog mula sa loob ng bakahan? Kapag tahimik ang baryo, ilang ina ang umamin na nakakita sila ng mga puting kahon na dinadala papasok. Katulad ng mga kahon na karaniwang ginagamit sa ospital. Ang mga kwento ay pinaghalong katotohanan at hinala, ngunit habang ikinukwento, lalong nagiging kapanipaniwala. Maging ang mga bata ay nakarinig ng tsismis. Kahit hindi nila lubos na naiintindihan, nagtatakutan sila sa kwentong kung maglalaro sila malapit sa bakahan, baka sila ay mawala at ibenta ang kanilang mga laman loob. Ang kwentong iyon ay nagpaiyak sa ilang mga bata, ayaw nang dumaan malapit sa bakod na kawayan. Nagalit ang kanilang mga magulang, pinagbawalan silang magsalita ng kung ano-ano. Ngunit sa lihim, ang mga magulang mismo ay nag-aalala. Dahil alam nilang ang tsismis ay madalas na nagsisimula sa isang bagay na may basehan. Si Marco, na nakakita mismo ng mga laman loob ng baka na inilalagay sa mga cooler, ay nakinig sa tsismis na may halong emosyon. Sa isang banda, nakaramdam siya ng ginhawa dahil sa wakas, may iba na ring naghihinala. Ngunit sa kabilang banda, natatakot siyang lalong malantad ang lihim at madamay siya. Hindi niya kailanman ikinuwento ang kanyang karanasan, ngunit ang mga tsismis na kumakalat ay tila eksaktong naglalarawan sa kanyang nakita. Ito ang lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na hindi siya nag-hallucinate sa gabing iyon. Ngunit ang takot ay patuloy na nagpatahimik sa kanyang dila. Si Aling Nena ay nabalisa rin. Madalas niyang marinig ang mga ina sa paligid ng poso na pinag-uusapan ang bakahan ni Mang Cardo sa mahinang boses. May nagsasabing baka nagbebenta siya ng laman loob sa isang iligal na ospital. Mayroon ding naghihinala na ang mga bumibili ay mga mayayamang hindi makapaghintay ng legal na donor. Lahat ng hinala ay nakakatakot.
Gusto ni Aling Nena na sumabat at sabihing siya mismo ay nakakita ng mga taga-syudad na may dalang puting kahon, ngunit laging natitigilan ang kanyang bibig. Natatakot siyang mapagbintangan na nagkakalat ng tsismis. Sa huli, tumatango na lamang siya, nagkukunwaring walang alam. Kahit na ang kanyang puso ay patuloy na nanginginig. Hindi lahat ng residente ay naniniwala sa tsismis. May ilan pa ring matigas na nagtatanggol kay Mang Cardo. Sabi nila, ang tsismis ay bunga lamang ng inggit ng mga taong hindi matagumpay. Itinuturo nila ang konkretong ebidensya, matatabang baka, maraming mamimili at ang palakaibigang ugali ng may-ari. Paanong ang isang tulad niya ay gagawa ng masama? Madalas magkaroon ng debate sa tindahan. Ang isang panig ay naniniwalang may mali habang ang isa ay nag-aakusa na iyon ay tsismis lamang. Ngunit pareho silang walang konkretong ebidensya. Ang mayroon lamang ay pagdududa at tsismis na patuloy na umiikot. Samantala, dahan-dahang nagbabago ang kapaligiran sa baryo. Ang gabi na dati payapa ay naging nakakatakot na. Sa tuwing may sasakyang dumadaan, mas mahigpit na isinasara ng mga residente ang kanilang mga pinto. Ang mga bata ay hindi na naglalakas loob na maglaro malapit sa bakod na kawayan. Mayroon pang ang mas pinipiling umikot ng mas malayo para lang maiwasan ang pagdaan sa harap ng bakahan. Ang takot ay dahan-dahang tumutubo. Habang lumalawak ang tsismis, napagtanto ng mga tao na mayroon niyang nangyayari. Kahit walang naglalakas loob na magsalita ng direkta, naramdaman din ni Padre Antonio ang tensyon. Pagkatapos ng kanyang sermon, ilang tao ang lumapit sa kanya na may pag-aalinlangan. Nagtanong sila, totoo po ba ang mga tsismis? May alam po ba kayo? Sumagot lamang si Padre Antonio nang may karunungan na ang katotohanan ay malalantad sa tamang panahon. Pinaalalahanan niya sila na huwag basta-basta maghinala, ngunit huwag ding magbulag-bulagan sa mga kakatwaan. Ang sagot ay hindi nagbigay ng kasiyahan sa lahat, ngunit sapat na para mag-isip sila. Dahil sa kanilang puso, alam nilang mayroong itinatago. Ang tsismis ay lalong lumaki na parang isang bola ng nyebe na gumugulong pababa ng burol. Sa tuwing may dadaan sa isang bahay o tindahan, laging may nag-uusap tungkol sa bakahan. Habang dumarami ang nakakarinig, dumarami rin ang dagdag na kwento. May nagsasabing ang mga baka ay pinapakain ng espesyal na halo na may dugo. May nag-aakusa na si Mang Cardo ay may koneksyon sa mga taga-syudad. Naghahalo ang mga kwento. Mahirap nang malaman kung alin ang totoo at alin ang pampalasa lang. Ngunit ang resulta ay pareho, ang baryo na dati payapa ay napuno ng pagdududa at takot. At sa gitna ng lahat ng bulungan, ang bakod na kawayan ng bakahan ay nananatiling nakatayo ng matatag. Mula sa labas, mukha pa rin itong normal. Ang mga baka ay umuunga pa rin, ang damo ay nakatambak pa rin, at si Mang Cardo ay bumabati pa rin sa mga tao na may palakaibigang ngiti. Ngunit para sa mga residente, ang bakod ay hindi na lamang isang harang. Ito ay naging simbolo ng isang lihim na hindi pa nabubunyag. Isang lihim na kanilang kinatatakutan, ngunit kasabay nito, gusto ring malaman. Isang umaga, isang nakakagulat na balita ang mabilis na kumalat sa Barangay Maligaya. Isang magsasaka na papunta sa bukid ang nakakita ng isang baka na nakahandu sa isapilapil. Mula sa malayo, inakala niyang namatay ito dahil sa pagod o sakit. Ngunit nang lumapit siya, agad na tumayo ang kanyang mga balahibo. Ang katawan ng baka ay hindi nabuo. Bukas ang tiyan nito, nawawala ang mga laman loob, at ang natira na lamang ay ang balat at karne na maayos na hiniwa. Para sa mga taga-baryo na sanay magkatay ng baka, ang tanawin ay hindi pangkaraniwan. Ang hiwa ay sobrang malinis at maayos, na parang ginawa ng isang ekspertong kamay. Tumakbo ang magsasaka pauwi, hingal na hingal, at sinabi sa kanyang mga kapitbahay. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga residente sa gilid ng palayan. Nakatayo sila sa isang bilog na may maputlang mukha, nakatingin sa katawan ng baka na wala ng buhay. Mayroong nagtakip ng bibig para pigilan ang pagduwal. Mayroong nanginginig at mayroon ding natulala na lamang. Dahan-dahang lumitaw ang ingay. Ilang tao ang nagsimulang bumulong, iniugnay ang pangyayari sa mga tsismis na matagal nang kumakalat tungkol sa bakahan ni Mang Cardo. May nagsabi ng mahina na baka ito na ang ebidensya na mayroon niyang hindi normal. Ang bulong ay hindi malakas, ngunit sapat na para magtinginan ang iba na may takot.
Hindi nagtagal, nakarating din ang balita kay Mang Cardo. Sa kalmadong paglakad, dumating siya sa lugar, kasama ang dalawang mamimili mula sa ibang lugar na nagkataong nasa kanyang bakahan pa. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, hindi tulad ng pagtataka ng ibang residente. Matapos tingnan sandali ang katawan ng baka, ipinaliwanag niya sa mahinang tono na malamang ay ninakaw ang baka. Ayon sa kanya, kinuha ng magnanakaw ang mahahalagang laman loob para ibenta at itinapon ang katawan dahil hindi na nadala lahat. Ang kanyang sinabi ay mukhang makatwiran sa ibabaw, ngunit lalong nagdulot ng kalituhan sa mga residente. Paanong magkakaroon ng lakas ng loob ang isang magnanakaw na gawin ang isang ganoon kaayos na trabaho sa isang bukas na palayan at iwanan na lamang ang katawan? Ilang tao ang sumubok na magtanong pa, ngunit mabilis na tinapos ni Mang Cardo ang usapan. Sinabi niyang ang mga ganoong pangyayari ay maaaring mangyari kahit saan. Pagkatapos noon, umalis siya sa lugar na may kalmadong mukha, na para bang walang malaking problema. Ngunit ang kalmadong iyon ang lalong nagdulot ng mas malakas na pagdududa sa puso ng ilan. Pakiramdam nila ay mayroong sadyang itinatago. Si Marco, nakasamang nanood, ay naramdaman ang pagduwal. Ang tanawin ng nawawalang mga laman loob ay nagpaalala sa kanya sa gabi nang makita niya ang bato at atay ng baka na inilalagay sa mga cooler sa bodega ng bakahan. Maputla ang kanyang mukha, pinagpapawisan ng malamig. Sa kanyang puso, gusto niyang magsalita, sabihing ang pangyayaring iyon ay tiyak na may koneksyon sa kanyang nakita. Ngunit muli, pinipinang takot ang kanyang dila. Tumayo na lamang siya sa likod ng mga tao, nakayuko at sinusubukang iwasan ang tingin ng iba. Si Aling Nena ay naroon din. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Nanginginig ang kanyang katawan. Sa kanyang puso, sigurado siyang hindi ito aksidente. Ang mga puting kahon na nakita niya, ang nagmamadaling mga yapak sa gabi, lahat ay tila konektado sa katawan ng baka sa palayan. Ngunit pinili niyang manahimik, hindi kayang magsalita. Alam niyang sa baryo, ang pag-aakusa ng walang ebidensya ay parang paghahanap ng gulo. Mas mabuti nang itago ang takot. Mula sa pangyayaring iyon, lalong lumawak ang tsismis. Sa tindahan, nag-uusap ang mga tao sa mahinang boses, na parang takot na marinig ng iba. May nag-iisip na ang namatay na baka ay pag-aari mismo ni Mang Cardo at sadyang itinapon dahil may pagkakamali sa proseso ng pagkuha ng laman loob. Mayroon ding nagsasabi na ang pangyayaring iyon ay isa lamang sa maraming hindi pa nabubunyag. Ang kwento ay kumalat kung saan-saan, lalong nagiging ligaw at nakakatakot. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang tiwala ng mga residente sa bakahan ay nagsimulang gumuho. Ang mga gabi sa Barangay Maligaya ay hindi na pareho. Ang mga bata ay pinagbawalan ng maglaro ng malayo, lalo na malapit sa bakod ng bakahan. Ang mga ina ay mas madalas nang isinasara ang kanilang mga pinto ng maaga, takot na may mangyari sa kanilang pamilya. Maging ang unga ng mga baka na dati musika sa kanilang buhay ay nakakatakot na ngayon. Sa tuwing may mahabang unga mula sa loob ng kulungan, pakiramdam ng mga residente ay parang nakakarinig sila ng isang sigaw ng tulong na hindi masabi sa salita. Muling binanggit ni Padre Antonio ang pangyayari sa isang maliit na pagtitipon sa simbahan. Hindi niya binanggit ang pangalan ng sinuman, ngunit malinaw ang kanyang payo. Sinabi niyang huwag hayaang sirain ng kasakiman ang buhay sa baryo. Ang mga salitang iyon ay nagpayanig sa puso ng ilan. Ngunit wala pa ring naglakas loob na gumawa ng hakbang. Lahat ay naghihintay na lamang, umaasang ang katotohanan ay malalantad ng kusa. Samantala, ang bakod na kawayan ng bakahan ay nananatiling